Mga kababayan, welcome back dito sa AJ Commentaries. Kamusta po kayo? Ngayon po ay July 29, 2026. Officially 5,000 subscribers na tayo matapos ang 2 buwan kong pakikisalamuha at pagpapaliwanag at pag-aaral kasama ninyo ng mga nangyayari sa politika at sa mga kaganapan na maraming tayong natutunan mga kababayan patungkol sa mga batas natin. Marami tayong napag-usapan. Officially nga, 5,000 na tayo. Maraming po salamat. Kung hindi pa po kayo na-subscribe, sana po subscribe kayo. Sama-sama po tayong tumalakay, umalam, at matuto ng marami pang mga batas at mga kaganapan sa politika. At ngayon po mga kababayan, ang pag-usapan naman natin, of course, kahapon na ipaliwanag ko po na officially nga na i-transmit na doon sa ombudsman yung mga nahagilap na ebidensya ni Senator Ping Lacson na tatalakay at pupunto, kumbaga, diyan sa nangyayari sa Taguig. Marami siyang natuklasan na kailangan imbestigahan, kaya yan na naihahanda na, kumbaga, para sa nalalapit na pagkaso kung may makikitang probable cause ang ombudsman kontra kay Alan Cayetano, at yan din ay tatalakayin sa Blue Ribbon hearing o Blue Ribbon Committee hearing na magsisimula any day this month, or I mean August pala, next month mga kababayan. So kanina nabasa natin yung patutsyadahan na naman ng dalawa, Alan Cayetano at ni Ping Lacson, na alam niyo po, ang kawawa dito sa aking pananaw, si Alan Cayetano, kasi siya talaga nagsimula nito, eh. Kaya yung sinasabi niyang bakit pinag-iinitan o sini-single out ng Taguig, kasi mga kababayan, pinikon niya si Ping Lacson, alam naman si Ping Lacson, ano yan, dati yang investigador, talagang kakalkalin ka niyan. Ang problema kay Alan Cayetano, wala siyang maikakalkal kay Ping Lacson dahil hindi naman nagpo-pork barrel 'tong senador na 'to, eh. At yung Corazon Baleling na issue sa kanya noon, nung panahon ni Arroyo na pinukol sa kanya noong 2001, ultimo yung mga testigo nun nag-sorry sa kanya, eh. Bumaliktad lahat, pati yung nagsampa ng kaso, hindi po ba mga kababayan? Ngayon mahirap yang kalabanin kung tinarget mo yung integridad niya at yun yung mismong pinapangalagaan niya. Kaya nga medyo kumakambyo ngayon sa Alan Cayetano, di ba ba? Parang yan sa SEA Games, eh. Hindi naman pala siya kasama sa dokumento, hindi naman pala siya membro man lang ng board of directors or board members. Parang paano niya madedeklarang siya chairman? Wala naman pala siya doon dapat. Ngayon, marami siya kailangang ipaliwanag kasi kung umakto siyang chairman, paano at bakit? Wala naman pala siya sa mga dokumento. Yan ngayon, dahil sa kanila, ang mga dahilan na binibigay nila kaya sila naiimbestigahan. Walang iniwan yan at walang pinagkaiba mga kababayan doon sa nangyari kay Senator Rodante Marcoleta sa tropa ni Alan Cayetano, na sa sobrang galing na abogado mga kababayan, ibinigay ang lahat ng elemento ng isang krimen na kanyang nagawa sa live TV. Tapos ine-expect nila na huwag kasuhan. Ano po bang ginawa at sinabi ni Marcoleta? Sabi po niya sa kanyang interview sa isang station, mga kababayan, tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya isang kongresista at hindi niya yun dineklara sa kanyang statements of contributions and expenditures sa SOSE. Kaya hindi tumugma yun sa kanyang salin sa statements of assets, liabilities, and network. Kaya ngayon, tinamaan niya yung Republic Act 7080 or Anti-Plunder Law kasi malinaw doon sa Section 2 at sa Section 1, Paragraph D, Number 2, yung mga kinasangkutan niya. Pinaliwanag niya mismo, eh. No? So ngayon, meron ng kumbaga admittance, no? May admission. May ano ba tawag diyan? Extra ano ba tawag sa gano'n, mga kababayan? Yung siya mismo yung nagko-confess, mga kababayan. At anyway, um, so dahil diyan, mga kababayan, si Alan Cayetano, yan na nga, obviously, iimbestigahan. Eto ngayon, ang sabi nga ni Alan Cayetano, babasahin ko lamang po mga kababayan, ingat lang tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba yung malicious? Malicious is mali. Ibig sabihin, malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap painggan, kaya malicious. So, yun yung kanyang, ewan ko saan niya pinagkukuya mga kababayan. Sumagot naman si Senator Ping Lacson, sabi niya, malicious pero delicious, bumigay na yata kung ano-ano na pinagsasasabi. So mga kababayan, yan ang aabangan natin sa mga nalalapit na investigasyon at dyan sa flood control. At sabi nga ni Erwin Tulfo kahapon mga kababayan,
yung grupo na mismo na minority ang nakikiusap na wag na ituloy ang ang investigasyon. Sila ako na sila lang mag-gusto ng katotohanan kahit na ang katotohanan mga kababayan, si Presidente Bongbong Marcos ang nagpasimula at nagbulgar ng kanyang anomalya sa flood control at pinaimbestigahan niya. 2017, 2018 mga kababayan si Marcoleta at sila Andaya nagbulgar na may 332 billion na anomalya dyan sa DPWH. At 2020, si Digong Duterte mismo umamin na merong corruption sa DPWH dyan sa flood control. Wala pa silang investigasyon na ginawa, walang pinakulong, walang kahit na ano, walang ingay mga kababayan. Pero nung pinunan ni Presidente Bongbong Marcos at pinaimbestigahan niya at ngayon may mga nakakulong, may mga iniimbestigahan at yung report ni Ping Lacson nung siya ay Blue Ribbon Committee Chairman na hindi pinirmahan ng mga minority, ay nandiyan pa rin. Kaya nga recommended kasuhan yung marami. At di nila pwedeng sabihin yung argumento nilang walang napapakulong. Nasan ang mga diskaya ngayon? Nasan si Bonoan? Nasan yung mga nasa Bulacan? Nasaan yung si Bong Revilla, si Jingoy Estrada? Nasan sila kung wala nakakulong? Pero marami pang ikukulong, kumbaga. Yan ang pinagkaiba nung panay dada at sa may ginagawa. Kaya nga maganda yung sona ni Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi doon, malinaw na hindi pa tapos. Marami pang gagawin. Pero, kailangan gawin na tama. Hindi pwedeng madaliin dahil may proseso. At yan nga, si Alan Cayetano ay mapupunta sa proseso ngayon dahil nandun na sa ombudsman. Diniretso ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, yung kanyang mga natuklasan. Hindi na niya pinadaan sa Blue Ribbon Committee hearing. At etong dalawang magkapatid na to, maraming kakaharapin to. Si Pia Cayetano, sinampahan din kanina ng ethics complaint dyan sa opisina ni Senator Tito Soto dahil siya ang chairman ng ethics committee, mga kababayan. So, hindi ko alam bakit ganito itong mga grupong to. Tapos sila malakas ng loob magsabi na gusto nila katotohanan, na may selective justice, pero sila kung ano-anong pinagsasabi. Para bang si VP Sara Duterte, mga kababayan. Yung tinanong ng isang, ewan ko, vlogger ba yun o media kung nasan siya ngayon. Ang sabi, any thought po about sa Paxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Ang sagot po niya, ano? Paxili? Yung Paxilica. Sabi nung kausap niya, sabi niya, Foxilic? Hindi ma'am, Paxilica. Do you know anything about that, ma'am? Wala ako. I cannot comment on that. Yan ba ang gustong maging presidente ng maraming mga DDS, ng maraming Pilipino, mga kababayan? Hindi alam yung nangyayari sa Pilipinas eh. Mahirap yan, mga kababayan. Dapat po tayo mag-isip-isip. Hanggang dito po muna. Marami pong salamat. Muli po, kung di pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, comment at like. Mamaya po ipapost ko yung patungkol naman sa kasong perjury at cyber libel na isinampa na dyan sa Maleta Boys, mga kababayan. Hanggang dito po muli, AJ Commentaries. Marami pong salamat sa inyo.